Happy anniversary, JIL! May hangover pa ng 45th anniversary natin last Saturday. Tama ba? No? Ang Sabado, praise God. At purihin ng Panginoon dahil kakaiba ulit ang ginawa ng Panginoon. Kahapon sa Dawn Watch, no? Halos kulang-kulang isang oras yata, kanya-kanyang bida, no? Ng karanasan ng ginawa ng Panginoon nung nakaraang anniversary. Alam ko, yung atin pong pinaka-theme, no? Nitong JIL 45th anniversary last Saturday, yung revival and urgent call to action. Alam kong yun po ang gagawin ng Diyos sa atin, sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating bansa, sa buong mundo. Amen? Palakpakan po muli natin ang ating Diyos. Praise God. Yan, hahabol lang po tayo ng tema, no, ng ating tungkol sa ating anniversary. Ngayon pong umagang ito ay, ang title po ng atin pong pag-aaralan ay Relational At ang pinaka-key verse po natin sa Malakay chapter 4 verse 5 to 6. Basahin nga po natin, sabi diyan, no, sa English translation, Malakay chapter 4 verse 5 to 6. See, I will send the prophet Elijah to you before that great and dreadful day of the Lord comes. He will turn the hearts of the parents to their children, and the hearts of the children to their parents, or else I will come and strike the land with total destruction. Ito po ay prophetic na salita ng Panginoon na sa mga huling araw ay loloobin po ng ating Diyos na talagang magkaroon po ng revival. Yan. Sabi nga natin, ano ba yung revival? Pag sinabing i-revive, it is, sabi diyan, making alive those who had been alive and had been fallen cold or dead state, no? Ibig sabihin, kung sa physical ang pag-uusapan natin, namatay na, no? Nag-straight line na yung mga siguro doon, yung mga nakakabit sa katawan ng mga taong dinadala sa ospital, pero nire-revive. Ayan. Binubuhay ulit. Sa mga mananampalataya sa ating pong spiritual na buhay, ito naman po yung nangangahulugan para sa mga Kristiyano na kumilala sa Diyos, minahal ng gusto ang Panginoon, mainit ang pagmamahal, ang passion to love God and to serve Him, ngunit dumating sa isang estado na nanlamig at baka hindi na gumagalaw. Diba? Malamig na o dead state na. They are Christians and have life, but they need reviving. Buhay physically, pero parang naging life as usual lang ang buhay ng mga mananampalataya. Kaya sabi diyan, to bring them back to their first love, ang ginagawa, no, itong relational revival ay para ibalik tayo muli sa ating unang pag-ibig sa Panginoon. Yan, first love and the healthy growth of our spiritual lives, no? Ibig sabihin, hindi maging stagnant, hindi maging parang life as usual, kundi isang buhay mananampalataya na kung ano yung unang lagablab ng pag-ibig. Ayan, may turo po sa amin nung nakaraang Pastors Congress, no? Alab ng pagmamahal. Ayan, alab ng pagmamahal. Ibig sabihin, yung lagablab ng pag-ibig sa ating Panginoon. Sabi po dyan sa binasa natin sa Malakay chapter 4 verse 5 to 6, ngunit dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakasundo ang mga anak at ang ama at anak, at kung hindi mapipiliti ang magtungo rin yan at ganap na wasakin ang iyong bayan. Alam natin na sa panahon na ito ay kinakailangan po talaga na gisingin tayo ng Diyos. Ibalik sa dating lagablab ng ating pagmamahal sa Panginoon. Amen po ba?
Wala pong makakapagsabi sa atin kahit nasa panahon na sabi mong mainit na mainit ka sa ating Diyos, gugustuhin mo pa rin na laging mananatili yung init ng pagmamahal at paglilingkod mo sa Panginoon. Bakit baka natin kailangan ng relational revival? Pag sinabi pong relational revival, syempre, yan yung relasyon mo sa Diyos, at pag naayos yung relasyon sa Diyos, yung relasyon mo naman sa iyong pamilya, sa iyong community, sa iyong simbahan. Bakit nga po ba? Basahin po natin sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Sabay-sabay po tayo. Ready? Go! Asan po natin? Sapagkat ang taong magiging maibigin sa salapi, palalo, mapagtaas, mapagsamantala, suwail sa mga magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga, next slide. Ready po? Go! Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanila. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Ayan po yung estado ng ating mundo. Diba? At given na yan, kasi nga, hindi naman sila mananampalataya. Diba? Pero kung tayo po na mga mananampalataya, kumilala kay Kristo, at nakikita po ito, ang mga bagay na to na sinabi po dyan, maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan. Alam niyo po, pag iisa-isahin natin to at isusulat po natin, maaring meron po tayong matsekan. Di ba? Maaring meron kung magiging honest po tayo sa harapan ng Diyos, ay maaring may mga ganito ng estado sa buhay natin. Kristiyano tayo, di ba? Sa mundo talagang pasama ng pasama, palala ng palala, no? Palaswa ng palaswa. Pero sa mga mananampalataya, binibigyan po tayo ng warning. Kaya nga po ang sabi diyan, kinakailangan po talagang manumbalik yung lagablab, yung init, yung apoy ng unang pag-ibig po sa ating Panginoon. Bakit? Kasi baka wala na tayong pagmamahal sa kapwa, wala nang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, walang pagpapahalaga sa mabuti. Nagiging padalos-dalos na tayo, mayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Kapag may mga punto po diyan na nakikita natin ang ating kalalagayan, yan po yung tinatawag na kinakailangan na po talaga tayong sabihin natin sa Panginoon, revive me, Lord. Amen? Revive us, Lord. Dahil ang estado na yan ay hindi dapat estado, hindi yan dapat ang sitwasyon na nakikita sa mga mananampalataya. Hindi maiiwasan, pero kung magiging tayo po ay mapagmasid, maingat, mapagbantay, hihilingin po natin araw-araw sa Diyos, Lord, panatiliin mo ang lagablab ng pag-ibig ko sa iyo. Amen? Kaya sabi nga po dun sa Joel chapter 2, verse 1 and 2, sabi diyan, blow the trumpet in Zion and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land trembles, for the day of the Lord is coming, for it is at hand. The day of darkness and gloominess, and a day of clouds and thick darkness. Kung titingnan po natin, malapit na malapit, no? Kung sa panahon nga nila ng mga Old Testament, di ba? At sa panahon ng mga apostoles, ng mga sa Book of Acts, ay talagang alam na nila na malapit na yung kaharian ng Panginoon, ang pagbabalik ng ating Diyos. Mas lalo na po sa kapanahunan natin.
Amen po ba? Sabi niya, the day of darkness and gloominess, the day of clouds and thick darkness. Kaya nga sabi, blow and sound the alarm, blow the trumpet in Zion. Kailangan magising na po tayo. Malapit na pong dumating ang Panginoon. At hindi po tayo dapat maabutan ng mga malamig. Hindi po tayo dapat maabutan ng mga patay ang pananampalataya. Patay ang buhay Kristiyano. Kaya hihilingin natin talaga dapat sa Panginoon, Lord, revive me, Lord. Gisingin mo ko ulit. Paapuhin mo ako ulit. Buhayin mo ako ulit. Amen? Because more than what we expect it, malapit na pong dumating ang Panginoon. Sa mga nangyayari po, katulad na lang po ng pangyayari sa Israel, sa Gaza Strip, no? Yung mga pangyayaring yan, kung nakakabasa o nakakapanood po tayo ng mga credible na mga preachers at ipinapaliwanag po sa atin, talagang the end is near, you know? Ibig sabihin, kung malapit na yung pangalawang pagbabalik ng Panginoon, lalong mas malapit na ang rapture ng mga Kristiyano. Dahil mauunang rapture bago sa second coming. Pero praise the Lord, ngayon po'y inaaral natin para hindi tayo abutan na patay, para hindi po tayo abutang malamig, para hindi po tayo abutan ng mga nananahimik na mga Kristiyano. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. At dahil po dyan, sabi po, continue po natin sa verse 28 to 29. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit in all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. And also in my men servants and on my maid servants, I will pour out my spirit in those days. Alam niyo po ba ang pinakaplano, ang purpose ng Lord? Yung binasa natin sa Malakay kanina, no? Nagkakasundo ang magulang, nagkakasundo ang mga anak. Bumabalik ang puso ng mga anak sa kanyang mga magulang. Dito naman sa Joel, no? Pinapakita no kung paano ini-empower. Hindi lang basta Kristiyano, no? Sinasabi niya, your sons and daughters shall prophesy, your men shall dream dreams, your young men shall see visions, your men servants and maid servants, I will pour out my spirit. Lahat ng nilalang, pantay-pantay, lalaki, babae, may kaya, amo man, o kaya sabihin nating mga kasambahay, lahat ng uri ng buhay, basta kumilala kay Jesus at handang tumanggap ng pagpupuspos ng Santong Espiritu, ibabalik ng Diyos ang init, ang lagablab, ang kapuspusan ng Santong Espiritu. Sa mga panahon na ito, dapat hinihingi po natin yan sa Panginoon. Amen? Kaya balikan po natin, sabi rin sa Malakay 4:5-6, He will turn the hearts of the parents to their children and the hearts of the children, to their parents. Bakit? Ang gusto ng Diyos, ang relasyon ng lahat, manumbalik, maglagablab, maging ayon doon na naka-establish sa foundation ng walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Sabi nga po ni Brother Eddie, no, great revival and massive harvest of souls will happen before the rapture of the church. Amen? Bakit? Kasi ibabalik ng Diyos sa ating puso papunta sa Panginoon. That is what revival means, di ba? Bumalik yung alab, yung first love, yung lagablab mo sa Panginoon. At pag bumalik ang lagablab ng pag-ibig mo sa ating Panginoon, ibabalik ng Diyos ang kaayusan, ang lagablab, ang pagmamahal ng pamilya. Papunta sa ating Diyos. Amen? Revival starts in us, no? Ibig sabihin, magiging collective lang yan kung bawat isa talagang hihingin sa ating Diyos at susunod sa Panginoon kung paano siya muli na manunumbalik ang dating pag-ibig sa Diyos. At kapag nangyari yon, ang ating pamilya, ang ating simbahan, dahil kapag ang ating puso'y nanumbalik sa Diyos at minahal natin siya ng mainit, muli idadagsa ng Panginoon na maraming tao ang ma-harvest natin para kay Jesus. Amen? Kasi kapag nag-aapoy ka na,
yung burden for souls. Hindi ka mananahimik. Bawat taong makikita mo na hindi kumikilala sa Diyos, nasa puso mo, nako, yung taong ito, kailangang madala ko kay Lord. Hindi ko alam kung hanggang kailan to mabubuhay. Hindi ko alam kung hanggang kailan siya naririto. Maaring mga panahon lang, hindi natin alam, baka maging huli na para ang taong yon ay ma-snatch natin from hell. Amen? Kaya sabi, great revival and massive harvest will happen before the rapture of the church. Talagang, kung matindi yung ginagawa ng kaaway para maging masama pa ang mundong ito, at ang ginagawa ng kaaway para magyelo ang mga anak ng Diyos, dapat mas lalo nating pinasisilab. Amen? Mas lalo tayong sumusunod at ginagawa natin yung gusto ng Panginoon para manumbalik ang unang pag-ibig mo sa Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. So ano-ano po ang mga bagay na atin pong gagawin para ma-experience po natin ang relational revival? Number 1 po, hear and take heed unto the voice of God. Sabi po ron, sa binasa natin sa Malakay chapter 4 verse 5, sabi diyan, see, I will send the prophet Elijah to you before the great and dreadful day of the Lord comes. Sabi po diyan, no? Sabi po yung word na see, sa ibang translation na Tagalog, sabi diyan, makinig kayo. Ang sabi naman po sa ibang Tagalog translation, narito. So, yung word na see, it means to be attentive, to listen, to take heed. Ibig sabihin, yung sinabing yun sa Bible, yung pinaka-original na word na see, ang sinasabi, tinatawag ang yung atensyon. Titigan mo. No? Be attentive. Pakinggan mo, ibig sabihin, focus on it. Amen po ba? Kumbaga sa panahon natin, parang naka-bold letters, naka-red letters, big letters. Ibig sabihin, para tumuto ka ron, magbigay ka ng atensyon. Bakit? Sabi diyan, no? I will send prophet Elijah. Sino po ba si Elijah? No? Isa siyang propeta. Ano po ba ang propeta? Ang isang prophet is the one who proclaims God's voice, instructs people to live in righteousness, and warns of the impending disaster of danger. Sabi ng Lord, tingnan mo, pakinggan mo, put your attention to it, be attentive. Bakit? Kasi may padadala ako na dapat mapakinggan mo, na maghahayag, no? Sabi, taga-proklama, tagapahayag ng boses ng Diyos, magtuturo sa mga tao kung paano ang mabuting pamumuhay, ang matuwid na pamumuhay, at magbibigay ng babala sa parating na kapahamakan. Kaya sabi po dyan, for us to experience relational revival, kailangan nakikinig ka sa salita ng Diyos. Nagbibigay ka ng atensyon, nagpo-focus ka sa salita ng Diyos. Kaya nga paulit-ulit, no, na naririnig natin sa mga katuruan, pag prayer revival, faith revival, hindi kasi pwedeng ihiwalay yung Bible, yung salita ng Diyos, sa hinihingi mong revival. Amen? Hindi pwedeng, may Holy Spirit baptism ron, may anointing doon. Hindi pwedeng lalapit ka lang, papahiran ka ng langis, o tutumba ka, at sasabihin mong revive ka na. Hindi. Dahil nanggagaling pasimula ang pag-aalab natin muli sa pag-ibig natin sa Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya sabi niya nga, see, take focus, be attentive, and listen to God's word. And not only to hear, but take heed. Sa Bible po, pag nakita natin yung word na listen, it does not only mean to hear. Hindi lang yung makikinig. Pag nabasa natin yung word na listen, galing po yan sa salita na mapakinggan mo at sundin. No? Listen, hear, and take heed. Kaya nga sabi, makinig at sumunod sa boses ng Panginoon. Yun ang unang susi para ma-revive ang ating relasyon sa ating Diyos.
Ano pong sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 23? You had been born again. This new life did not come from something that dies. It came from something that cannot die. You were born again through God's life-giving message that lasts forever. Kaya nga po, no? Kaya nga sabi, see, be attentive, I will send a prophet. Padadala niya yung tagapagsalita, yung mismong salita ng Panginoon para pagbawalan ka, para bigyan ka ng warning, para i-revive ka, para mabuhay ka ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Bakit? Tayo po ay naisilang na maguli. Tayo ay na-born again sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay. Isa po siyang binhi, no? Sabi sa 1 Peter 1:23, ang salita ng Diyos ay isang binhi na hindi nasisira. Salita ng Diyos na buhay at walang kamatayan. Kaya po, nung tayo po ay na-born again, hindi ka lang na-born again dahil may nakita kang himala. Na-born again ka dahil narinig mo ang mabuting balita kung sino si Jesus. Amen po ba? Yung mga pinagaling sa Bible, mapapansin nyo, sinusundan nila si Jesus, naririnig nila yung mga balita tungkol kay Jesus. At marami po doon nakapakinig ng salita ng Diyos, nabuo ang pananampalataya, tinanggap si Jesus, nanampalataya kay Jesus na kanilang maging Diyos at tagapagligtas. Kasama po noon, tumanggap po sila ng himala, ng kagalingan, ng pagpapala mula sa Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Kaya nga po, we need revival. We need that relational revival. Maibalik yung very sweet na relasyon sa Lord. Amen po ba? Kahit nga po rito sa mga relasyon sa mundo di ba? Yung mga artista, pag naririnig natin sila, meron silang tinatawag na fall out of love. No? Ibig sabihin, fall out na nawala na yung pag-ibig. Pero ang pag-ibig na binigay sa atin ng Diyos, unconditional, yun nga'y nagtulak sa Kanya. Di ba? Yung pag-ibig ng Diyos sa walang kapantay, walang kondisyon, pinadala yung kanyang nag-iisang anak, sumunod ang ating Panginoong Yesus hanggang kamatayan, hindi matatawaran ng pag-ibig na yon. The same kind of love. Yung binuhos ng Diyos sa puso natin. Amen? Amen? Kaya hindi ka mapofall out of love dapat kay Jesus. Dahil walang pangit sa Kanya. Amen? Walang hindi maganda sa Kanya. Amen po ba? Siya yung kakumpletohan natin Kaya nga lagi nating naririnig. Kapag inalisan mo si Jesus, pag inayawan mo siya, o you fall out of Him, saan ka na pupunta? Meron bang mas maganda, mas magaling, mas mabait, mas mapakabuti, mapagmahal na Diyos maliban sa ating Diyos? Wala. Kaya kapag pinili natin na huwag mahalin ng Diyos o manlamig sa Kanya, ibig sabihin, we are choosing the other one. Amen po? Kaya yung binasa natin kaninang verse, di ba? Parang nasasalamin natin yung buhay natin dun Kristiyano ako di ba? Pero bakit parang yung mga ginagawa ng mga tao sa sanlibutan, parang gano'n na rin. Kapag gano'n na po ang nangyayari, kailangan natin talaga na, Lord, revive me, Lord. Lord, yung relasyon ko, yung grabing ng alab ng pag-ibig ko sa iyo dati, yun ang ibalik mo, Panginoon. Amen? Kaya nga po sabi diyan, kailangan ng salita ng Diyos. Hear and take heed unto the voice of God. Dahil hindi nasisira ang Word of God. May napanood akong isa, sabi nung isang anak na lalaki, siguro mga nasa 30s, 40s na siya. Sabi niya, my mom is a Bible. Sabi niya gano'n. Kasi yung mami niya raw, nakikita niya na nagbabasa ng Bible, paulit-ulit, na throughout the year, nababalikan niya yon. Babalikan niya ulit, the same book, babalikan niya ulit, the same book, then for the last
ilang years, kung 40 years old na siya, nakikita niya yung ganun yung nanay niya. Una sabi niya, akala ko, yung nanay ko paulit-ulit lang naman ang binabasa. Naalala ko noon kapag may comics nung araw, no? May comics pa rin ba kaya? Di ba? Kapag merong bagong labas, sarap basahin. Pag nabasa mo na, di mo na type yan, di ba? Pag, paso na yung edition, di mo na binabasa. Pero ang salita ng Diyos, bago kada umaga. Amen? Paulit-ulit mo niyang basahin. Same verse. Yung atin nga pong, yung ginagamit natin sa AHA, yung ating devotional guide. We've been there last year eh. No, yung ngayon, nasa Corinthians po tayo. Nabasa na natin yan nakaraang taon eh. Iba nga lang yung pinakatemang verse na binibigay sa atin. Pero kung tutuusin, pag binasa mo ulit, nabasa ko na yan eh. Di ba? Pero iba ulit yung mensahe. Sariwang-sariwa. Preskong-presko ang salita ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. We need revival. We need to hear and take heed to the voice of God. Sabi nga, no? Sabi diyan, God's message, God's life-giving message. Ang Biblia ay ang mensahe ng Diyos na nagbibigay buhay. Sabi sa Ezekiel 37, 1-6. Basahin po natin. Ayan, ready, go. And He brought me out of the Spirit of the Lord and set me in the middle of the valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, Sovereign Lord, you alone know. Hindi na nakita sa ilalim. Next line. Then he said to me, Prophesy to these bones and say to them, Dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord said to the bones. I will make breath enter you, and you will come to life, and will attach tendons to you, and make flesh come upon you, and cover you with skin. I will put breath in you, and you will come to life, and then you will know that I am the Lord. Amen? Ang salita po ng Diyos, sabi nga po sa 1 Peter kanina, God's life-giving message. Ang buhay, ang nagbibigay buhay na mensahe o salita ng ating Panginoon. Sa binasa natin sa Ezekiel 37, 1-6, dinala si Ezekiel ng Lord sa isang bundok na punong-puno ng kalansay, no? Kalansay, hindi talagang pag sinabi nating bones o kalansay, talagang long time. Long time na siyang namamatay. Pero hindi lang konti valley no? Valley of dead bones. Sabi ng Lord sa kanya, Son of man, can these bones live? Ano po ang ginawa ng Panginoon? Sabi ng Lord, prophesy to these bones. Then, dry bones, hear the word of the Lord. Tapos sabi ng Lord, I will make breath enter you and you will come to life. No? Sabi niya, I will make attach tendons and make flesh come upon you and will put breath in you and you will come to life. Although ang talata pong ito ay talagang talata para sa mga taga-Israel. Pero kung dadalhin po natin ito sa tila buhay ng mga tao o mananampalataya na parang kalansay, wala nang buhay, yung mga butong yun, kaya pa bang i-revive ng Lord? Yung kung dadalhin po natin sa spiritual na pamumuhay natin, maaring tayo nandito lang, pero baka hindi na nga nag-aapoy. O baka may mga mahal tayo sa buhay, nakasama natin dati na sumasamba sa Lord. Pero ngayon, ayaw na, iba na ang panlasa. O may mga kaibigan tayo na dating nakakilala sa Panginoon, pero nahalina na sa kaway ng sanlibutan. Kapatid, kailangan nating ma-revive.
Kahit anuman, nandun na sa punto na sa tingin natin, ako, mahirap na, maiiwan ka sa rapture. Ganyan, di ba? Baka ganun yung sinasabi mo, no? Sa mga kasama sa bahay, sa mga taong kakilala natin, dahil matigas ang ulo, ayaw bumalik sa Panginoon, kapatid. Huwag kang magsawang magsalita o sabihin ang salita ng Diyos sa kanila. Ito nga ang mga dry bones ng Lord, anong ginawa? Prophesy. Sabi natin kanina, ang mga prophet nagproproklama ng salita ng Diyos kung paano mabuhay ng matuwid at magbibigay ng balala sa parating na kapahamakan. Etong dry bones na to, hindi imposible. Kahit dry na dry ang spiritual na pamumuhay, kahit matagal na, kahit sa mga nag-backslide na sa Panginoon, kapatid, kailangan nila ng salita ng Diyos para sila'y mabuhay ulit ang kanilang pananampalataya. Sabi ng Lord, magkakaroon ng mga tendons, magkakaroon ng mga laman. Ibig sabihin, para makakuha ulit sila ng sustansya. No? Sabi nga ni Peter, milk ang salita ng Diyos. Di po ba? Binhi ang salita ng Diyos. Gusto mong mabuhay ulit? Yung pananampalataya, pag-ibig, paglilingkod sa Panginoon sa iyo, sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay na maaaring nawala na sa Panginoon. Preach the Word of God. Huwag kang magsawang sabihin ang salita ng Diyos. Amen? Dahil makapangyarihan ang salita ng Diyos. Sabi nga God's life-giving message. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen? Sabi po diyan sa Luke 24 verse 44 to 49, He said to them, "This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses and prophets and Psalms." Then He opened their minds so they could understand the scripture. He told them, "This is what is written. The Messiah will suffer and rise from the dead on the third day. And repentance for the forgiveness of sins will be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. You are witnesses of these things. I am going to send you what my Father had promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high." Dito po sa Luke 24, makikita po natin, no, sabi ni Jesus sa kanila, eto na yung bago umakyat si Jesus sa kalangitan. Kasama yung kanyang mga disciples. Sabi niya, lahat ng mga nasulat patungkol sa akin ay magaganap. Makikita niyo na magdudusa ang Mesiyas. Siya'y mamamatay at pagkatas ng 3 araw, siya'y mamubuhay na maguli. Maraming magsisisi ng kanilang mga kasalanan at ipapahayag ang pangalan ni Jesus sa lahat ng bansa, sa bawat tahanan. Kapatid, ano pong sabi diyan sa verse 45? He opened their minds so they could understand the scriptures. Kaya nga, paano lang po mabubuhay, babalik ang dating pananampalataya at init ng pag-ibig sa Panginoon? Balikan mo ang Biblia. Ang tanong po, kumusta na po ang ating mga quiet time, ang ating mga devotion? Very basic po yan, pero dapat hindi natin po pinalalagpas ang isang maghapon na hindi mo kinakausap ang ating Diyos. Na hindi ka humihingi ng gabay. Na hindi ka, ano ba yung sabi ng yung pag hindi natin nakausap ang Panginoon, para tayong isang umalis ng bahay na hindi mo alam kung saan ka pupunta. Walang direksyon, walang instruction. Nandiyan po ba kayo? Kailangan po natin yan. Pag pinabayaan po natin yan, nawawala yung apoy, nawawala yung gatong, nawawala yung alab. Isang araw na hindi ka gumawa, hindi mo kinausap si Lord, hindi mo binasa ang love letter niya sa'yo, paulit yan ang pangalawang araw, tuwang-tuwa na ang demonyo dahil nakikita niya na yung kumukuti-kutitap na lang ang init ng pagmamahal mo sa Panginoon. Kapatid, bantayan mo ang iyong devotional time sa Lord. Kung may panahon ka sa ibang bagay, mas dapat bigyan mo ito ng panahon. Ano pong nangyari? No? For 10 days, the 120 believers stayed together, ate same food, and eagerly and patiently waited for the Holy Spirit. Hindi lang po sila nakinig.
Hindi lang po nila napakinggan yung utos ni Jesus for them to stay in the city. Ano pong ginawa nila? Sumunod sila. They stayed there until the Holy Spirit comes and baptize them. No, bautismuhan po ang atin pong ang 120 disciples at tanggapin yung salita at kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Tayo po, pag nagbabasa ng Bible, hindi lang po natin babasahin. Hanapin mo, Lord, paano ko po ba ito gagawin? Paano ko po ba ito susundin? May mga pagkakataon na mahirap ang itinuturo ng Biblia. Huwag ka nang magturo sa iba. Ikaw yung kinakausap ng Lord. Amen? Pag sinabi ng Panginoon na magpatawad sa mga nakasakit sa'yo, yan, puntahan mo. Kung bago ka mag-pray sa akin, puntahan mo. Yun yung nabasa mong verse. Iwan mo muna yung alay mo. Pumunta ka doon sa taong may conflict ka. Ayusin mo. Minsan nahirap isipin, no? Mahirap gawin. Pero yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nais kang pagpalain ng Panginoon, ang susi nun ay basahin ang kanyang salita at sundin ang nakasulat doon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." John 6:63b, "The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life." Sabi diyan, ganun din po, no? Sabi po diyan, "It is indeed a great blessing for the family to declare the goodness of God and to claim the highest, most worthy purpose in life of their children by the power of God's Word." Napakalaking pagpapala daw po. Next slide, Sarah. Na sa isang pamilya, dinideklara yung kabutihan ng Diyos. Na sa isang pamilya, ang ultimate purpose nila ay bigyan ng pagpapahalaga ang Panginoon. Na sa isang pamilya, ang gusto nila mangyari sa kanilang tahanan, sa bawat miyembro ng pamilya, sa kanilang mga anak, kung ano yung purpose ng Lord sa kanilang buhay. Tayo po sa ating mga anak, marami po tayong pangarap. Pero tandaan po natin, mas maganda, mas mainam ang pangarap ng Diyos sa kanila. Amen? Huwag nyo lang pong basta pag-aralin. Huwag lang edukasyon na maganda, na ipasok sa magandang eskwelahan, pero nawawala naman sa Lord. Amen po ba? Aanhin ang magandang pinag-aralan, natapos sa magandang eskwelahan, magandang karir sa buhay, graduate, naging maganda, nagkatrabaho, pero nawala na sa Lord. Hindi naman natin madadala yan. Buti nga kung masasama. Di ba? Natatawa tayo, pero mga kapwa ko magulang at mga adult na nandito at maging ang ating mga kabataan, tama pong mag-aral kayong mabuti. Pero hindi tama na sa inyong pag-aaral at pagkamit ng inyong mga pangarap sa buhay ay tatalikod kayo sa Panginoon. Amen? Maaring makarating naka-experience na po ako, no? Ang daming beses narating ko na yung pinakamataas. Pero sa kabila nun, lumayo ako sa Panginoon. Ilang beses din akong lumalagapak. Pinipilit kong umangat. Siguro sa pangatlong beses, hindi na ako makaangat. Ulit-ulit na akong ginigising ng Panginoon sa mga pangyayari. Ayaw ko pa rin magising. Hanggang sumuko na ako na walang kwenta ang buhay na ito. Ano man ang marating natin, magkaroon man tayo ng maraming pera o magandang edukasyon, kung wala ka sa Panginoon, wala ring kwenta ang buhay dito. Dahil ang totoong buhay ko, totoong tahanan ko, ay doon sa piling ng Panginoon sa kalangitan. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Kaya nga po no, yung napakaganda sa tahanan, pinag-uusapan si Jesus. Kaya tayong mga magulang, pag tayo'y nagpapaaral ng ating mga anak, sabi nga nila, tinutupad raw natin yung pangarap nating dinatupad sa ating mga anak.
tuparin natin yung pangarap ng Diyos sa buhay ng ating mga anak. Amen? Ano po yung relational revival sa family setting? Ay, hindi po. Number 2, sorry. Nalaktawan ko. Number 2, key to experience relational revival is to make room for the Spirit of God to move and govern any relationship. Una is, hear and take heed to the voice of God. Yung kahalagahan ng salita ng Diyos, pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos, yun po ay susi para manumbalik yung alab at pagmamahal mo sa Panginoon. Ikalawa, bigyan mo ng puwang. Hayaan mong maging malaya ang Santong Espiritu para kumilos, gabayan, pahamahalaan, anumang relasyon meron ka. Sabi nga, paano natin masasabi na tayo ay pinapamahalaan? We are governed by the Holy Spirit. We are filled with the Holy Spirit. Makikita po dyan yung karakter ng Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit. Ano po ba ang fruit of the Holy Spirit? Ano po? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabutihan, katapatan, kainahunan, pagpipigil sa sarili. Kaya, yung para magkaroon ng relational revival, na anumang relasyon meron tayo sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating simbahan, magkakaroon lang po ng totoong revival, ng buong sigla sa ating mga relasyon kung hahayaan natin ang banal na spirito na malayang kumikilos sa buhay po natin. Hindi lang yung karakter ni Kristo ang makita sa atin, maging ang mga kaloob. Bakit? Kasi hindi ka naman humihingi na, Lord, revive me just to revive you. Ang gusto natin, Lord, revive me, ignite the fire, bumalik yung dati kong love sa'yo. Bakit? Para mapaglingkuran mo ang Panginoon. Amen? To serve God. At andyan ang gifts of the Holy Spirit na binigay sa atin para may kakayahan kang maglingkod sa Panginoon. Binigyan ng iba ng word of wisdom, word of knowledge, faith, healing, prophecy, to do miracles, speaking of tongues, interpretation of tongues, teachers, pastors, apostles, evangelists, prophets, others of service, others to give, others to pray. Ano man yan, tayo po, kapag hiningi mo na i-revive ka ng Lord, hihingin at ibibigay sa iyo ng Panginoon yung kakayahan para makapaglingkod ka. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Yung palakpak po ng gustong ma-revive. Praise the Lord! Hallelujah! Relational revival sa family setting. Sabi po dyan, blessed are the children who grow up in a home devoted to God's purpose, with spirit-filled, spirit-empowered fathers and mothers who fulfill their roles, loving the Lord their God, and helping their children to cultivate the same love for God by the influence of the Holy Spirit. Mapalad daw po ang isang pamilya na kung saan ang mga anak lumaki sa isang pamilya na yung layunin, yung purpose ng Lord, nangyayari doon. Yun ang kanilang mga ginagawa at tinuturo sa kanilang mga anak ay yung mga bagay patungkol sa Panginoon. Sabi diyan, nakafocus sa kabutihan at katuruan ng Panginoon. Tahanan na nagpapatawad at nagpapasalamat, no, sa ginagawa ng Diyos na sa kanilang tahanan ay merong pamanang espiritual. Ayan, binasa ko po yung next slide. Sabi diyan, it is a home that dwells on the goodness and teachings of God, a home of forgiveness and gratitude, and it is a home where spiritual heritage is experienced. Kumusta na po ang ating mga tahanan? Nangyayari po ba yung gusto ng ating Diyos? Nangyayari po ba? Alam niyo po, sabi diyan, no, yung nakakapag-establish po ba na tayo ng spiritual heritage sa ating pong pamilya? Kasi nung nasa dati po tayong relihiyon at paniniwala, ang dami nating tradisyon na minana na hindi natin naiintindihan. Tama po ba? Na patungkol sa mga Diyos-Diyosan at sa iba pang mga tradisyon na di naman natin alam kung bakit. Ikaw ay mananampalataya, umilala ka kay Jesus. Maaari kang gumawa ng legacy o tradisyon sa inyong pamilya. Ano po yun?
na makita na ang mga bawat miyembro ng pamilya nagbibigay ng panahon para magbasa ng Bible. Nakikita ang mga magulang na nagde-devotion, nagka-quiet time. Ini-impose sa mga anak na mag-devotion kayo, mag-quiet time kayo, or else hindi kayo magagabayan sa buong maghapon. Lagi ko pong nababanggit no, na ang mga bata po, hindi po natin sila kasama 24 hours. Di po ba? Ano po yung pag-asa natin? Yung pag-asa natin na kahit di natin sila nakikita o naaabot, ay nasa Panginoon sila. Yun ay yung lumaki po sila sa salita ng Panginoon. Na kahit wala sila sa harap nyo at magsasabi sa inyo, uy, mali yan, hindi dapat yan. Yung salita ng Diyos na itinanim sa kanilang puso, makakapag-desisyon sila na gawin yung tama at gusto ng Panginoon. Amen? Ano po yung mga tradisyon na yan? Bago kumain, nananalangin. Tama po ba? Nandiyan po ba kayo? Pagkagising, mananalangin, magde-devotion araw-araw, may family devotion, nagle-lay hands pag may sakit. Pag may sakit sila, hindi na kailangan tawagin si mami, si daddy, o kung sino man sa church. Natuturuan mo silang mag-pray ka, marunong kang mag-pray. Masakit ang tiyan, mag-pray ka. Pag-pray din kita, pero mag-pray ka. Amen po ba? Yung pag-attend ng worship and healing service. Kung ang nakikita sa atin ay pwede pala nating palagpasin na hindi dumalo sa simbahan pag Sunday. Diba? Pero sa mall, every Sunday present. Diba? Hindi nawawala yung Sunday tradition na lalabas, mamamasyal. Andiyan po ba kayo? Pero yung Sunday tradition dapat na ang pamilya sumasamba sa Panginoon. Andiyan po ba kayo? Hindi man nagsasalita ang mga anak niya, pero nakikita na, ay, pwede pala yun. Pwede pala yung ganun. Ayan. We should make a legacy, a spiritual legacy sa ating tahanan. Amen? Sabi ng Deuteronomy 6:4-9, teach them to your children and repeat them at home. Bakit po? Paulit-ulit ka man mag-sermon, huwag kang mag-alala. Salita ng Diyos ang i-sermon mo sa kanila. Huwag yung pagalit. Mas naalala nila kung hindi pagalit na sinasabi ang salita ng Panginoon. Sa church setting, ano po? They sold their property and possession to anyone who had need and together with glad and sincere hearts. Maging po sa ating simbahan. Ang early church, right after, nung nag-aantay po sila, doon sabi ng Lord, huwag kayong umalis sa Jerusalem, antayin nyo ang kaloob, ang Santong Espiritu, na natili po sila ron. Ano pong ginagawa nila? Steadfastly. Pag sinabi pong steadfastly, walang patid. Para ka lang nasa ano niyan eh, di ba? Parang, itong lugar na to, hindi kayo aalis eh, wala kayong gagawin. Anong gagawin nyo? Mag-pray. Anong gagawin nyo? Mag-share ng Word of God. Anong gagawin nyo? Makapag-encourage. Amen po ba? Alam nyo, ganun po yung ginagawa nila. They are looking after one. Bakit po sila nagbebenta ng kanilang mga property? Kasi nakita nila yung iba wala, lalo na yung mga widows. No, yung mga widows sa panahon nila, yan ang pinakamahirap, no, na tao sa panahon nila dahil walang suporta. Wala nang asawang lalaki, wala na rin yung maaring yung anak niya, wala na rin suporta, no? Baka sa gobyerno, wala na rin. Hindi pantay-pantay. Yung ibang sarap ng kinakain. Yung iba wala. Kaya ang ginawa nila, lika, magbenta tayo para lahat makakain. Nandiyan po ba kayo? Amen. Mga kapatid, ang dami pong tayong mga relasyon na naroroon tayo. Tayo ay relasyon sa Diyos, relasyon sa pamilya, relasyon sa church, relasyon sa trabaho, sa kaeskwela, sa kaibigan. Maaayos ang lahat ng yan kung magiging maayos ang relasyon mo sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat. Tayo po'y umawit sa Panginoon at tayo po'y manalangin. Mga kapatid, pahabol lang po ito. Basahin ko lang po, no, habang tayo po'y nakatayo. Tingnan ko kung mababasa ko. Ang ganda po, share ko lang po ang ilang mga talata po dito.
Sabi diyan, wala na po yan sa slides, pero babasahin ko lang po. Kailan daw po natin masasabing kailangan na natin ng revival? Na kailangan na nating sabihin kay Lord, Lord, isingin mo na nga ako. Ayan. Sabi diyan, according to Nancy Dimos Wolgemat, we need revival when we do not love Him as we once did. Kung hindi na ganun, klase ng pagmamahal mo sa Panginoon tulad ng una. Earthly interests and occupations are more important than eternal ones. Kung para sa'yo, mas importante na yung bagay sa mundo kaysa bagay na nag-aantay sa kalangitan. Pag gusto mo na raw lang mag-scroll sa social media at manood ng mga shows, no, sa internet o sa TV, kaysa magbasa ng Bible at mag-pray. You need revival. Kapag daw po mas naaatenan yung mga birthday party ng mga kapatiran kaysa sa prayer meeting, we need revival. Kapag mas madami daw yung crowd sa mga concerts kaysa sa prayer meeting, we need revival. When we have little or no desire for prayer, we need revival. Kapag ang nasa isip natin ay magkaroon na lang ng pera kaysa magbigay, we need revival. Actually, marami pa po, siguro mga 9 slides yan. Ang bagay lang naman po, it boils down to one. Pag hindi mo na ganun kamahal si Jesus, tulad ng dati. At kung mas mahalaga na sa iyo ang ibang bagay kaysa kay Jesus o sa mga bagay na pangkalangitan, you need revival. Kapatid, lapit tayo kay Lord. Yung dry bones nga kalansay na yun kaya pang buhayan ng Panginoon. Amen? Lapit tayo kay Lord. Sabihin natin, Lord, ibalik mo yung dati kong pagmamahal, yung passion. Bakit ba? Kasi grabe ka nun Magbasa ng Bible, mag-pray. Hindi mo tinatanguan ang kaway ng sanlibutan. Ganun ulit. Amen po ba? Mahalin natin ang ating Diyos. Amen. Umawit po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Bago po tayo umawit muli, maaari bang mahilingan ng lahat?
Kapatid, kung ikaw ay ready ngayong umagang ito, naialay muli ang iyong buhay sa Panginoon at hayaan siyang malayang makakilos ang Santong Espiritu sa buhay mo, maaari bang lumapit tayo muli sa ating Diyos, magpakumbaba at muling ialay ang buhay natin para sa Kanyang pagkakagamit. Hallelujah. May you raise your hands to God. Ipikit po natin ang ating mga mata para nakafocus lang tayo lahat kay Lord. And if you are ready to rededicate your life to God, may you come after me in this prayer. Sabihin mo, Ama, naririto po ang aking buhay. Isinusuko ko sa iyo. Ako po'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Patawarin mo po ako at linisin. Panginoong Jesus, maghari ka lagi sa aking buhay. Patuloy kang aking maging Diyos at aking Panginoon. Gamitin mo ang buhay ko na maglingkod sa iyo muli. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Aawit po tayo muli. I ask you to close your eyes, raise your hands to God. If you are asking for the outpouring of the Holy Spirit, allow Him to move mightily. Allow Him to pour out His mighty power in us and revive us this morning in the name of Jesus. Hallelujah. Nagalang kita. Nagalang kita. Banal na Espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahalan mong lagi ang puso ko. Manatili ready, hallelujah! Dedicate our lives to the Lord. Holy Spirit, move freely in the name of Jesus. Malaya ka pong kumilos sa buhay ng bawat isang naririto na nauuhaw sa iyong pagsama, sa iyong pagpupuspos, sa iyong kapangyarihan. Be ready to receive the baptism of the Holy Spirit. Be ready to receive the filling of the Holy Spirit. Puspusin kayo ng banal na Espiritu. Hallelujah! 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 Hallelujah!
Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Puspusin ka ng banal na Espiritu. Malaya kang kumilos, mamahala sa buhay namin, Panginoon. Ibalik mo po, O Diyos, yung pagkagutom namin sa iyong salita. Ibalik mo, Panginoon, ang pagkauhaw sa iyong presensya. Ibalik mo, Panginoon, ang malayang pagkilos ng Santong Espiritu sa amin pong buhay. Makita ang bunga ng Santong Espiritu at ang mga kaloob upang kami makapaglingkod sa iyo, O Diyos. Ayusin mo, Panginoon, ang relasyon ng bawat isa sa kanilang tahanan. Ang relasyon, Panginoon, sa aming simbahan. Maging ang relasyon, Panginoon, sa mga nagtatrabaho, sa mga kaibigan, kakilala, kasama sa eskwelahan, anumang klase, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, aayusin mo ang lahat ng ito dahil, Lord God, panunumbalikin mo, O Lord God, ang dating alab ng pag-ibig, ng pagmamahal sa iyo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita na binigay ngayong umagang ito. Hindi kami magpapabaya sa pagbabasa ng Bible, sa pagka-quiet time, sa pagde-devotion, sa pagpre-pray. Hindi kami magpapabaya, Panginoon, na dali ng aming pamilya, O Diyos, papunta sa iyo, Lord God, na maturuan sila, Panginoon, kung paanong sumambat maglingkod sa iyo, God. Maging, Panginoon, sa aming simbahan, ikaw lamang ang maitaas, Panginoong Jesus. Makita mo kaming lahat na buong pagpapakumbabang naglilingkod sa iyo, hindi dahil sa aming mga kakayahan, kundi dahil, Lord God, sa biyaya mo, Panginoon, kaya kami nakakapaglingkod. It is by your grace why we are here, Lord God. Maraming salamat dahil maraming pagkakataon na, Lord, na napaka-isang karangalang maglingkod sa mga kilalang tao. Pero Lord, karangalan, O Diyos, malaking pribileyo pagkakataong makapaglingkod sa Diyos na nagligtas ng aming buhay, na naghanda ng kalangitan para sa aming lahat at nagpapala sa aming buhay. Walang tigil na pagpapagaling, walang tigil na pagpapala, walang tigil na pabor at himala na ginagawa mo sa aming mga buhay. Maraming salamat po, O Diyos. Nawa, Panginoon, simulan namin ang buhay na ito, Lord God, muli patungo sa isang nag-aalab na pag-ibig, pagmamahal, paglilingkod sa iyo. Marami pong salamat, O Diyos. Hayaan mong maingat naming ibalik sa iyo ang lahat ng papuri, kaluwalhatian, karangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Malakas sa palakpak po!